Nagsimula kay Dao Yikang, walang sando at solid na parang bato ang katawan. Sa kanyang paanan ay nakapatong ang isang napakalaking bato na nagtitimbang ng napakabigat. Ang mga lalaki ay umuungal sa pananabik, naghahadjust ng mga barya sa isang tray na naglalaman ng kanilang mga taya. Dalawa sa kanila ang tahimik na napansin na ang lalaking ito ay hindi ordinaryong sugarol. Siya ay mula sa Department of Security, na ngayon lang nakatalaga. Kahit papaano ay gumala siya sa lungga na ito at tumalon sa hamon. Mabilis na tumindi ang tensyon. Kung magawang buhati ni Dao Yikang ang higanteng batong iyon, ang mga sugarol na tumaya sa kanya ay aalis ng may panalo. Habang ang mga bukis at ang lugar ay magkakaroon ng matinding pagkatalo. Lalong lumakas ang hiyawan ng mga tao na nakatambak sa kanyang mga balikat ang bigat ng kanilang pag-asa. Pagkatapos, nang nakapikit ang mga mata at masikip ang mga kalamnan, kinuha ni Dao Yikang ang bato at sinira ito mula sa mga kadena nito. Sumabog ang iyawan at ang mga sugarol ay lumukso sa tagumpay, ang kanilang mga mukha ay lumiwanag sa kilig. Habang ang may-ari ng bulwagan ay nakatayong naninigas, itinatago ang kanyang galit sa likod ng isang puwersang kalmado. Ang mga sariwang pagkalugi ay nagsindi ng malupit na kislap. Mabilis na nagtakda ng plano ang may-ari, na nag-uutos sa kanyang mga tauhan na gumawa ng mga wanted na sketch at ikalat ang mga ito sa malayong lugar. Si Dao Yikang ay binigyan ng trabaho na subaybayan ang bawat tao sa mga guhit na iyon at binalaan na huwag bumalik ng walang dala. Sa mismong sandaling iyon, isang bulalakaw ang palm unit sa kalangitan, na bumagsak sa isang kagubatan sa kapatagan ng China na may isang nakakabinging pagsabog. Di nagtagal, isang abalang tradisyonal na palengke. Ang mga guhit ng mga mukha ay nakalatag sa isang mesa, na nakapansin kay Dao Yikang habang pinag-aaralan niya ang mga ito isa-isa. Lumapit ang isang nagbebenta ng tofu na nagngangalang Xiaobei at itinuro na ang karamihan sa mga sketch na ito ay malayo sa tumpak. Marami na ang kinopya mula sa mga random na mukha sa paligid ng palengke, mga tindera, mga asong bantay, mga mapaglarong bata, kahit sinong dumadaan. Ngunit nanatiling matatag si Dao Yikang. Bilang isang opisyal, naramdaman niyang kailangan niyang dalhin ang sinumang katugma ng mga mukha na ito. Sa sandaling iyon, isang lalaki ang gumalaw sa karamihan ng tao na may tensyon at hindi mapakali na hakbang. Inagaw ni Dao Yikang ang isa sa mga sketch at ikinumpara ito, tumigas ang kanyang hinala. Kasabay nito, lumiwanag ang aparato ni Xiaobei na nagpapatunay na nasa listahan ang lalaki. Agad na kumilos si Dao Yikang. Nilamnan niya ang target sa maze ng mga stall, maingat na hindi makita. Pagkatapos ay umakyat sa mga rooftop upang masundan mula sa itaas. Maya-maya, nakarating ang lalaki sa isang inn. Pawis sa kanyang noo at humingi siya ng malaking kwarto sa murang halaga, ngunit tinanggihan dahil sa dala niyang alagang isda. Dahil sa mahigpit na alituntunin na ipinagbabawal ang mga hayop. Sa pagmamasid mula sa itaas, nanatiling nakakulong si Dao Yikang sa eksena, handa sa anumang susunod na mangyayari. Galit sa pagtalikod, gumawa ang lalaki ng isang hakbang na hindi inaasahan ng sinuman. Ang kanyang hindi nakakapinsalang alagang isda ay biglang nagbago sa isang higanteng hayop na may malawak na bibig na maaaring lumunok ng isang tao sa isang kagat. Sa ilang segundo, pagkatapos ay nahulog sila sa kabuluhan. Sinubukan ng isang kawani na pigilan ito, ngunit nasawi ito, na nag-iwan ng mga bisita na nagsisisigaw habang tumatakbo sila para sa kanilang buhay. Sa hindi kalayuan, nakita ni Xiaobei ang nangyari. Mabilis na kumilos, hinampos niya ang isang mesa sa nilalang, pinababa ito. Gamit ang kanyang kakaibang kapangyarihan, hinawakan niya saglit ang halimaw, ngunit ang lakas nito ay sobra. Nakalaya ito at tumalsik sa mga bubungan. Sa sandaling iyon, bumagsak si Dao Yikang mula sa itaas at hamampos ng kanyang espada, ngunit ang halimaw ay umaakyat na sa itaas. Tumangging sumuko si Dao Yikang at sinundan ito. Kasabay nito, ipinakita ni Xiaobei ang isa pa niyang nakatagong kakayahan. Ang kanyang katawan ay nagbago sa isang manipis na scarf na inanod sa hangin. Nakabuntot sa nilalang. Ilang sandali pa, muli siyang nahubog, lumapag sa labas ng isang bahay aliwan na tinatawag na Three Lives Parlor. Gamit ang kanyang magic device, mabilis na nasubaybayan ni Xiaobei ang halimaw sa loob ng gusali. Para hindi tumayo, pinalitan niya ang kanyang anyo ng isang lalaki at nadulas sa pintuan. Kasabay nito, pumasok si Dao Yikang mula sa kabilang panig. Ang dalawa ay tumakbo sa isa't isa at nag-away, bawat isa ay nag-iingat sa isa't isa. Sa isang scuffle, tumama ang kamay ni Dao Yikang sa dibdib ni Xiaobei at siya ay nanlamig. Ngayon lang niya napagtanto na may hinaaway siyang babae. Naisip ni Dao Yikang si Zhao Mei, isang courtesy na madalas niyang binisita at nagmadaling pumasok sa brothel para hanapin siya. Ngunit nagsimulang maghinala si Xiaobei na may mali kay Zhao Mei.
Sa pagmamasid ng maigi, hindi nagtagal ay nalaman niyang si Zhao Mei ay hindi ordinaryong babae, ngunit isang halimaw na nagtatago sa likod ng isang magandang mukha. Diniin siya ni Xiao Bei at sa wakas ay nag-crack si Zhao Mei. Sa pag-amin na nakatago ang nilalang sa isang silid, agad na pumunta doon si Xiao Bei. Ang palayok na may isda ay dating walang laman. Pagkatapos ay lumipat ang kanyang mga mata sa isang painting sa dingding. Mapayapa na lumalangoy ang mga koi fish, maliban sa isa sa kanila ay tila bahagyang nagbago. Habang papalapit si Xiao Bei, ang mga isda ay sumabog mula sa painting, sinusubukang tumakas. Sa mabilis na katumpakan, naghulog siya sa lambat mula sa kanyang kamay at nakulong ang hayop. Ang enchanted net ay humawak ng matatag, at siya ay hamampes hanggang sa ang nilalang ay humiga, hindi na isang banta. Ang kanyang focus ay lumipat sa isa pang painting sa dingding, isa na kitang-kita ang kakaiba. Sakto namang pumasok si Dao Yikang para makita ito. Binasa niya ang mga salita sa ibaba. Isang tagpo sa tabing ilog sa Qingming Festival. Nagtataka, tinanong ni Xiao Bei si Zhao Mei para sa mga sagot. Sinabi ni Zhao Mei na pagmamay-ari ito ng isang opisyal ng gobyerno na iniwan lamang doon para sa pag-iingat. Pinili itong kunin ni Xiao Bei, nangako na ibabalik ito sa loob ng 2 oras. Si Dao Yikang, na determinadong sundin ang kanyang tungkulin, ay sinubukang sakupin ang painting bilang opisyal na ebidensya. Nang walang pahiwatig ng pakikibaka, ginamit ni Xiao Bei ang kanyang kapangyarihan para patumbahin siya at burahin ang kanyang alaala, na iniwan siyang walang bakas ng nangyari. Hindi nagtagal, natauhan si Dao Yikang sa gitna ng isang abalang palengke, na nakaupo sa harap mismo ng isang stall ng tinapay. Natigilan siya nang siningil siya ng nagtitinda ng 200 tinapay, iginiit na in-order niya ito. Sinubukan itong tanggihan ni Dao Yikang, ngunit sinuportahan ng mga tao sa malapit ang pag-aangkin ng nagtitinda, na iniwan siyang naliligaw at naguguluhan sa mga puwang sa kanyang isipan. At kaya, nahuli sa pagitan ng mga bali na alaala at isang tumataas na bagyo ng madilim na puwersa, dito talaga nagsisimula ang alamat. Malayo pa sa masikip na kalyeng ito, lumilipat na ang mga puwersa, na nagpapakilos sa isang labanan na magpapasya sa kapalaran ng kanilang mundo. Sa ibang lugar, may dalang-dalawang mahahalagang bagay si Xiao Bei. Isang nahuli na halimaw na isda at isang kakaibang kain na hinalang painting. Naglakbay siya diretso sa nakatagong base ng Wu Clan, isang sinaunang utos na sinumpaang ipagtanggol ang mundo mula sa madilim na celestial beast na tinatawag na Dark Sky. Matagal nang kinatatakutan ng mga nilalang sa pagnanais na alipinin ang sangkatauhan. Pagdating sa punong tanggapan, ibinigay ni Xiao Bei ang halimaw at ang painting sa kanyang mga kapwa mandirigma. Sama-sama, sinimulan ng clan na pag-aralan ang mga bagong banta, pinagsama-sama ang mga pahiwatig upang malaman kung bakit biglang nagsimulang lumitaw ang mga nilalang na ito. Mabilis na nakita ni Master Hu Liang, ang iginagalang na pinuno ng angkan, na ang nahuli na halimaw na isda ay hindi simpleng hayop. Nahulaan niya na ito ay isang espiya na sinasadyang ipinadala ng kanilang mga kaaway upang tuklasin ang nakatagong base ng angkan ng Wu. Di nagtagal, naramdaman ni Master Hu Liang ang isang malakas, hindi pamilyar na enerhiya na dumadaloy patungo sa kanila. Alam niya kaagad na ang kasalukuyang kapangyarihan ng angkan ay hindi makayanan ang buong pag-atake mula sa madilim na mga nilalang sa kalangitan. Walang pag-aaksaya ng isang segundo, nagpadala siya ng isang agarang tawag para sa tulong. Sa buong lupain, ibinaba ng mga mandirigma ng Wu ang kanilang mga tungkulin sa pabalat bilang mga traidor at manggagawa, na tumakbo pabalik upang protektahan ang kanilang base. Sa isang pribadong konseho, inilatag ni Master Hu Liang ang malagim na katotohanan. Isang bagay lamang ang makakalaban sa madilim na kalangitan ng mga halimaw, isang sinaunang relic na tinatawag na duha. Ngunit hindi ito isang sandata na magagamit lamang ng sinuman. Kailangan nito ng isang tunay na tagapagmana na pinili ng tadhana. Iyon ang dahilan kung bakit niya ipinadala si Zuga, isa sa kanilang pinakamatalinong kabataang mandirigma, upang hanapin ang nararapat na kahalili na ito. Nakalulungkot, wala pa ring palatandaan ng pagbabalik ni Zuga, at ang misyon ay nanatiling hindi natapos. Habang nauubos ang oras, nagpasya si Master Hu Liang na hindi na siya maghihintay. Dumiretso siya sa Luoyong upang salubungin ang Grand Oracle, isang malabong figure na nagsabing may hawak na isang banal na sandata na napakalakas na tinawag itong World Destroyer. Bumalik sa base ng angkan. Mabilis na kumilos si Xiao Bei upang masiguro ang kanilang mga depensa. Gamit ang isang espesyal na sign language na tanging naiintindihan ng mga miyembro ng Wu, namigay siya ng mga pangunahing order sa mga mandirigma. Nag-iwan din siya ng nakakode na mensahe para kay Zuga, na binabalangkas ang kanilang mga plano kung sakaling bumalik ito sa lalong madaling panahon. Samantala, nasa Chong si Zuga at nagpanggap na bulag na umaasang makapag-aral ng medisina sa sikat na klinika ng Jinxi.
Ngunit ang kanyang pagkilos ay hindi nagdulot sa kanya ng kabaitan. Ang mga tauhan ay nakakita lamang ng isang walang magawang lalaki at tinalikuran siya, hinuhusgahan siyang napakahina at walang silbi para sa kanilang trabaho. Ngunit mabilis na winasak ni Juga ang kanilang mga pagdududa. Sa matatag na mga salita, inilatag niya ang mga komplikadong ideyang medikal at pinangalanan ang mga advanced na pamamaraan na tanging mga nangungunang manggagamot ang makakaalam. Ang pinuno ng klinika, na natigilan sa kanyang matalas na pag-iisip, ay pumayag na subukan siya, ngunit sa isang mahirap na pakikitungo. Kinailangan ni Zuga na pagalingin ang kanilang pinakamalubhang pasyente. Kung siya ay mabaygo, siya ay itatapon para sa kabutihan. Tinanggap ito ni Zuga ang hamon, dinala nila siya sa isang tagong kuweba na malayo sa pangunahing gusali kung saan mahigpit na binabantayan ang pasyente. Nang nasa loob na siya at nakatatak sa likod ng isang mabigat na pinto, tahimik na ibinalik ni Zuga ang kanyang paningin. Sabik na makita kung anong hamon ang naghihintay sa kanya. Doon, nakaupong mag-isa at mahinahong nagbabasa ng libro kasama ang isang dalaga. Maingat na naglakad si Zuga papunta sa kanya. Sa halip na dumiretso sa paggamot, pinili niyang makipag-usap muna sa kanya, pag-aralan siyang mabuti. Mula sa kanyang maliit na bag, naglabas siya ng simpleng pagkain at inalok ito, umaasang mapagan ang kanyang pagbabantay. Ang dalagang ito ay walang pangalan, walang nakaraan, at walang pamilya. Napansin ni Zuga ang isang malinaw na pulang bilog sa kanyang braso at nagpa siya na tawagin siyang Circle. Bagamat sinabi ng klinika na siya ay isang banta, si Circle ay mukhang kalmado at malusog habang tahimik niyang kinakain ang pagkaing inaalok niya. Nagsimulang isipin ni Zuga na maaaring wala siyang sakit. Naisip pa niyang hahayaan siyang umalis kapag natapos na ang kanyang pagkain. Pero bago niya magawa, may nagbago. Ang mga mata ni Circle ay naging matalim na asol. At makalipas ang isang segundo, isang hiyawan ang pamunit sa kuweba. Sa labas, nanlamig ang mga manggagawa sa klinika. Nabalot sila ng takot kaya umalis sila sa pinto. Masyadong natatakot na malaman kung ano ang nangyayari sa loob. Sa halos parehong sandali, nagkaroon ng kaguluhan sa lungsod. Ang bulalakaw na bumagsak sa kabundukan ngayon ay bumukas. Ang mga taga-nayon ay nanunood sa katakutan habang ang hindi mabilang na mga redworm ay bumubuhos, gumagapang sa bawat direksyon, at ang lupa ay umaalon sa ilalim ng mga paa. Isang malakas na lindol ang bumagsak sa lupa, nagpatag ng mga tahanan at nagdulot ng kaguluhan sa lungsod. Mula sa higanteng bunganga na iniwan ng bulalakaw, isang malaking pulang hayop ang bumangon. Ang kumikinang nitong katawan ay parang napunit sa lupa mismo. Sa isang nakakabinging dagandong, sumambulat ito sa langit. Mula sa isang malayong bundok, si Xiaobei at ang mga mandirigma ng Wuklan ay nanood ng kaguluhan na dumaan sa lupain. Nakita nila ang mga gusaling gumuho, bumukas ang lupa, at nagsitakbo ang mga tao para maligtas ang kanilang buhay. Alam na kaagad ni Xiaobei ang mga pulang halimaw ng madilim na kalangitan. Nahulaan niya na ang susunod nilang target ay ang Wu Ancestral Temple, isang lugar na mahalaga sa espiritu at kasaysayan ng kanilang angkan. Nang walang pagkaantala, nagsimula silang pumasok sa loob at naghanap ng mga sagot. Kasabay nito, abala si Dao Yikang sa pagpapanatili ng kaayusan sa lungsod, paggabay sa mga tao mula sa panganib. Habang hinahanap ang mga nakulong sa guho, napadpad siya sa isang lumang tunnel na nakatago sa ilalim ng mga lansangan. Umabot ito ng malalim sa ilalim ng lupa at humantong sa isang sinaunang libingan. Pahingahan ng mga manligaw sa mga mandirigma na minsang nakipaglaban sa madilim na kalangitan. Hindi alam kung gaano kalayo ang kanyang pupuntahan, patuloy na sumusulong si Dao Yikang. Sa ibang lugar sa tunnel ding iyon, dumating si Xiaobei at dalawang miyembro ng clan. Nakita nila ang isang malaking iron sphere na nakakadena ng mahigpit na may markang Wu na mga simbolo. Hinayla ng kuryosidad si Xiaobei ay lumapit. Sa sandaling hinawakan niya ang kadena, ang higanteng globo ay nagsimulang manginig na nagpapahiwatig ng isang bagay na nakalok sa loob. Biglang nadula si Dao Yikang sa madilim na lagusan at bumagsak sa parehong kuweba. Malakas siyang tumama sa lupa, lumapag malapit kay Xiaobei at sa Wu warriors. Ang ingay ng kanyang pagkahulog ay nagtulala lamang ng matinding tensyon sa hangin. Agad na nawala ang tensyon na iyon. Mula sa mga anino ay lumabas ang isang halimaw na may kumikinang na pulang mata. Isa sa mga halimaw na ipinanganak mula sa madilim na langit na meteor. Ang mga baluktot na pakpak nito ay nagpadala ng mga alon ng enerhiya ng diretso sa napakalaking globo ng bakal na sinusubukang buwagin ito. Isang matalim na tunog ng pagputol ang napunit sa kuweba. Isang marahas na hangin ang hamampol sa mga sulok ng kuweba na nagbuga ng makapal na alikabok. Sina Xiaobei at ang dalawang mandirigma at si Dao Yikang ay magkahawak sa kanilang mga ulo na milipit sa sakit sa ilalim ng durog na ingay. Umubo pa ng dugo si Dao Yikang nang tumama ang puwersa sa kanyang dibdib.
Nang hangin na ang hangin, tumangala sila at nakitang naputol ang bawat kadena sa paligid ng globo. Ang globo ay umangat mula sa lupa at dahan-daang umikot sa hugis ng isang malaking, nakakatakot na higanti. Isang away ang sumiklab na walang paraan para pigilan ito. Nilalabanan ni Xiao Bei at ng kanyang koponan ng hayop, ibinato ang bawat bit ng kanilang mystical na kapangyarihan. Ngunit ang nilalang ay napakalakas. Walang ibig sabihin ang kanilang mga pagsusumikap. Sunod-sunod, ang mga mandirigmang Wu ay hinampas sa lupa, ang kanilang mga nakatagong sandata ay walang silbi laban sa matigas na balat ng halimaw. Sa gitna ng kabuluhan, nanghina si Xiao Bei at biglang naalis sa kanyang mga paa ng lakas ng halimaw. Siya ay nakabitin doon, nahuli sa pagkakahawak nito, hindi makawala. Kasabay nito, unti-unting namulat si Dao Yikang. Sa malabo niyang mga mata, nakita niya si Xiao Bei na nakulong sa hangin ng madilim na hayop. Nang hindi nag-iisip, bumangon siya at ibinaba ang kanyang espada, sinusubukang iligtas siya, ngunit ito ay nagpinsala sa kanya. Hinawi ng halimaw ang kanyang binti at braso niya, inihagis siya sa isang tabi habang umaagos ang dugo mula sa kanyang mga sugat. Napagtantong hindi sila maaaring manalo, gumawa ng mabilis na pagpili si Xiao Bei na umatras. Hinawakan niya at ng kanyang dalawang kaalyado, at si Dao Yikang at kinaladkad palabas ng yungib, naiwan ang mga halimaw. Sila ay tumakbo patungo sa bagong tagwa ng clan, desperado na panatilihing buhay si Dao Yikang. Pagdating nila sa kuta, nagmadaling magtrabaho ang mga manggagamot ng angkan. Duguan ang katawan ni Dao Yikang sa gilid. Sa gitna ng kaguluhang ito, dumating si Zuga kasama ang isang dalagang nagngangalang Circle. Sinabi niya sa lahat na siya ang kanilang pinakamahusay na pagkakataon upang magmana ng duha, ang sinaunang kapangyarihan na maaaring pigilan ang madilim na kalangitan ng mga hayop. Ngunit si Xiao Bei at sa iba pang mga mandirigma, si Circle ay hindi kamukha ng sinumang piniling bayani. Siya ay tila mahina, mahiyain, at napaka-inosente. Mabilis na kumalat ang pagdududa. Natakot pa nga si Xiao Bei na baka isa siyang manloloko na nagtatago ng madidilim na plano sa likod ng kanyang malambot na mukha. Inutusan niya si Circle na itali at bantayan. Hindi umaatres si Zuga. Ibinahagi niya ang kanyang nakita sa kuweba. Kung paanong ang bilog ay naging isang higanteng phoenix na kumikinang na may asol na kulay lila na liwanag. Sigurado siyang malaking kapangyarihan ang nakatulog sa loob niya. Ngunit gaano man siya kahirap makipagtalo, hindi niya maalis ang matinding kawalan ng tiwala kay Xiao Bei. Kasabay nito, ang mahinang kalusugan ni Dao Yikang ay nagpabigat kay Xiao Bei. Umaasa na maaari pa rin siyang mamuhay ng normal. Dinala niya siya pabalik sa pulisya ng lungsod. Ngunit sa Xiamen Department of Security, tinalikuran siya ng mga dati niyang katrabaho. Tumanggi silang kunin siya pabalik at itapon siya na parang wala siyang silbi. Nang makita ang malamig na pagtanggi na ito, nagpa siya si Xiao Bei na ibalik si Dao Yikang sa base ng Wu kung saan maaari siyang gamutin at mapanatiling ligtas. Sa mga araw na ito, nagsimula ang isang tahimik na ugnayan sa pagitan ni Xiao Bei at Zuga. Pakiramdam nila ay naakit sila sa isa't isa, ngunit alam nilang pareho ang mahigpit na panuntunan ng Wu na nagbabawal sa pag-ibig sa mga miyembro ng koponan. Kaya naman, ibinaon nila ang mga damdaming iyon at itinoon ang kanilang mga mata sa kanilang misyon. Hinahanap si Wu Yong, ang kanilang panganay na kapatid at puwersang gumagabay. Pumunta sina Xiao Bei at Zuga sa Three Lines Parlor para makipag-ugnayan sa kanya. Sa pamamagitan ng isang ritual na ginamit ang katawan ni Cordisan. Nakipag-ugnayan sila. Sa kawalan ng ulirat, nagpadala si Wu Yang ng malinaw na babala. Kailangan nilang pumili ng bagong pinuno ng mabilis at maghanda para sa nalalapit na pagtitipon ng 5 angkan sa Luyong. Nagsimula ang kanilang misyon. Pinangunahan ni Xiao Bei ang maliit na pangkat patungo sa Luyong. Kasama niya sina Circle at Dao Yikang. Bago sila umalis, nakatanggap si Dao Yikang ng isang sulat na sinasabing mula sa kanyang matandang hepe ng pulisya. Binigyan din siya ng mga artificial na paa, ngunit mahina pa rin ang kanyang katawan, at bawat hakbang ay isang pakikibaka. Sa malayo, ang mga pinuno ng 5 dakilang angkan ay nagtipon na sa Dragon Gate Cave. Ang mga pinuno ng Tang Clan, Dian Clan, Seven Color Hell Clan, Kunloon Clan, at The Beggar's Horde ay nagtagpo doon na may isang layunin, na i-unlock ang isang makapangyarihang sandata na tinatawag na Universe Destroying Box. Nang unang bumukas ang isang kahon, mukhang walang laman ito. Ngunit nang ibuhos ng Tang Clan ang kanilang kapangyarihan. Isang kumikinang na asol na kristal na globo ang bumangon, na nagniningning sa hangin. Nang hindi naghihintay ng anumang plano, lahat ng mga pinuno ng angkan ay nagmadali upang itulak ang kanilang kapangyarihan dito. Hindi para magsanib puwersa, kundi para labanan ang isa't isa para makontrol ito. Ang bawat isa ay umaasa na angkinan ang globo ng mag-isa,
kahit na alam nilang gagana lamang ito kung ang lahat ng kanilang mga lakas ay pinagsama. Nakatago bilang Grand Oracle, si Master Wu Liang ay nanatiling malapit na mata sa pinuno ng angkan ng Dayan. May naramdamang mali, ang kanyang mga salita, ang kanyang mga galaw, maging ang puwersa sa kanyang paligid ay hindi sumama. Tama ang instincts ni Wu Liang. Ito ay walang tao kundi isang pulang halimaw mula sa madilim na kalangitan. Nagtatago sa likod ng isang ninakaw na mukha matapos patayin ang tunay na pinuno ng angkan. Malinaw ang layunin nito, kunin ang kristal na globo, ang sandata na may sapat na lakas upang lipulin ang mga mundo. Nang malantad, ibinagsak ng halimaw ang lahat ng pagpapanggap. Sinugod nito ang orb at hinawakan ito. Lalong lumaki ang kaguluhan nang lumitaw ang isa pang pulang halimaw mula sa yungib, na minumura ang tatlong matatanda ng angkan. Napilipit ng dark spell, binalingan nila si Wu Liang, ibinato ang kanilang kakaibang kapangyarihan sa kanya sa isang baliw na pag-atake. Kahit noon pa man, naiwasan ni Wu Liang ang kanilang mga atake at nakatakas, na iniwan ang pagtitipon sa ganap na pagkawasak. Samantala, ang grupo ng Wuklan na patungo kay Wu Liang ay bumangga sa isang mabangis na bagyo. Nang walang ibang mapagpipilian, sumilong sila sa isang mas mababang mansyon, isang gumuho, abandonadong lugar na matagal nang kinatatakutan na pinagmumultuhan. Habang ang gabi ay humahawak sa katakot-takot na lumang mansyon, isang bagay na walang nakakita na darating ang nangyari. Nagbago muli si Circle, sumabog sa isang nagninangas na phoenix at hindi napipigil ng Wu Warriors. Maging si Zuga ay muntik nang madurog sa kanyang matutulis na kuko. Ngunit nang malapit na siyang mawala sa sarili, bumalik si Circle sa kanyang anyo bilang tao. Matapos itong makita, sa wakas ay tinanggap ni Xiao Bei ang katotohanan. Si Circle ang nararapat na tagapagmana ng duha, ang pinunong hinahanap nila, at ang kanilang huling pagkakataon laban sa madilim na kalangitan. Nang makarating sila sa Luoyang, dinala ni Zuga ang grupo upang magpahinga. Sa ibang lugar, nadama ni Dao Yikang ang isang tungkulin na nakabitin pa rin sa kanya bilang isang pulis. Determinado siyang tapusin ang kanyang nasimulan, nagtakda siyang ihatid ang liham mula sa kanyang matandang pinuno, kahit na hindi siya sigurado kung para kanino iyon. Bago umalis, nagpaalam siya kay Zuga at saka pumunta kay Circle. Nang magkita sila, hindi na kayanan ni Circle ang paningin ni Dao Yikang na nawawala ang isang kamay at paa. Ibinuhos niya ang kanyang purong enerhiya, nagpadala ng banayad na liwanag sa kanyang katawan. Sa ilang sandali, ang kanyang mga nawalang paa ay lumaki, ngunit ang pagsisikap ay nagpapahina kay Circle. At siya ay nahulog sa mga bisig ni Dao Yikang ng malamig. Sa malapit, nagsimulang kumaluskos ang tensyon sa pagitan ni Zuga at Xiao Bei. Ang selos kay Circle at Dao Yikang ay nagbunsod ng mainit na pagtatalo, na nagdulot ng matinding hindi pagkakasundo sa pagitan nila. Kinabukasan, hinaipan ang takip ng angkan ng Wu. Tatlong matanda mula sa magkatunggaling angkan ay napilipit pa rin ng madilim na sumpa. Si Master Wu Liang ay dumiretso sa inn. Isang biglaang pag-atake ang bumasag sa katahimikan. Isang elder mula sa angkan ng Dayan Chong ang pumasok sa loob, na pinilit ang lahat ng mga mandirigmang Wu sa isang brutal na labanan. Ang mga nakamamatay na diskarte at mga nakatagong armas ay nagbanggaan, na napunit ang dulo. Sa gitna ng kaguluhang ito, lumabas si Dao Yikang, bitbit ang walang malay si Circle. Si Xiao Bei, na itinapon sa isang sagupaan, ay tumitig sa gulat. Muling buo ang kamay at paa ni Dao Yikang. Bago pa siya makapag-react, muling naniningil ang elder, sa pagkakataong ito, hinarap siya ni Dao Yikang. Sa bilis at lakas na hindi niya naranasan noon, pina-address ni Dao Yikang ang elder, na nabigla sa lahat. Samantala, hinawakan ni Zuga si Circle at sinenyasan si Xiao Bei na umatras. Habang sila ay nakatakas sa mga wasak na nasa loob, sila ay bumangga sa isang misteryosong seer na may kariton. Kinawayan niya sila at mabilis na dinala sa isang tagong lugar kung saan naghihintay si Master Wu Liang. Bumalik sa wasak na bahagi, si Dao Yikang at patuloy na lumalaban sa isang mabangis na bagong lakas. Lumakas ang kapangyarihan sa kanya, hinayaan siyang mapabagsak ang pinuno ng angkan ng Dayan Chong at madaig pa ang isang manlalaban mula sa angkan ng Kon na sasabak sa labanan. Samantala, huminto ang kariton na sinasakyan ni Zuga, Xiao Bei, at Circle sa isang lumang gusali na napapalibutan ng nagtataasang tahimik na mga puno. Inilatag nila si Circle sa labas, wala pa ring malay, habang sinundan ni Zuga at Xiao Bei ang nakita nila sa loob ng bahay. Ngunit ang mga pag-aalinlangan ay pumasok ng kakaiba ang pagkilos. Hindi niya masundan ang mga lihim na senyales ng kamay ng angkan, isang wikang tanging ang kanilang panloob na klan ang nakakaalam. Sa halip, isinulat niya ang isang tala na nagsasabi sa kanila na patayin ng sabay-sabay si Circle. Alam ni Zuga na may masamang nangyari. Sinubukan niyang salakayin ang seer, ngunit maluwag na napaatras.
Sa labas, umikot si Xiao Bei at naramdaman ang pagdaloy ng enerhiya sa kanya sa pamamagitan ng kamay ni Circle. Sa sandaling iyon, lumitaw ang tunay na Panginoon, si Wu Yong, na pinupunit ang kasinungalingan. Ang Sir ay talagang ang elder ng Hell Clan. Nagtatago sa likod ng isang huwad na mukha. Isang matinding labanan ang sumiklab. Nakipagsagupaan si Wu Yong sa matanda habang si Zuga at Xiao Bei ay humawak kay Circle at tumakbo para dito. Ngunit ang problema ay dumating ng mas mabilis kaysa sa kanilang kinatatakutan. Biglang sumulpat ang Feng Clan leader at hinampas sila ng mananakop na palad. Isang malupit na galaw na nagpadala ng madudurog na alon sa hangin. Isa-isang nagbitak ang mga buto ng mga mandirigmang Wu. Sina Zuga, Xiao Bei, at Wu Yang ay bumagsak sa lupa na labis na nasaktan. Nang tila natapos na, tumayo si Circle na nag-aapoy sa galit. Nang makita ang mga mandirigmang Wu na malapit ng mamatay, nagpakawala siya ng isang malakas na hiyaw na nagdulot ng isang marahas na bagyo. Ang mga sanga ay napunit mula sa mga puno at dumiretso sa dibdib ni Fang na pinatay siya sa lugar. Ngunit hindi doon natapos ang sakripisyo ni Circle. Gamit ang huli niyang lakas, ibinuhos niya ang nakapagpapagaling na enerhiya sa bawat nahulog na mandirigmang Wu na iligtas maging ang namamatay na si Zuga. Nang magising si Zuga, natagpuan niya ang kanyang sarili sa isang kaharian ng mga espiritu. Doon ay nakilala nila ang mga ninuno ng angkan na nakiusap kay Zuga na patuloy na lumaban at i-unlock ang kapangyarihan ng duha na nakatago pa rin sa loob ni Circle. Maaaring wala na ang mga pinakamalaking kaaway nila, ngunit naroon pa rin ang dalawang maitim na hayop. Pagkatapos ay ibinigay ni Circle ang lahat ng kanyang kapangyarihan kay Zuga at namatay sa kanyang mga bisig. Bago huminga si Circle, kumalat na ang kapangyarihan ng duha. Malinaw itong nakita ni Master Wu Liang. Ang dakilang puwersang ito ay damaloy na ngayon sa bawat mandirigmang Wu, kasama na si Dao Yikang. Nang makita ang tunay na lakas ni Dao Yikang, inanyayahan siya ni Wu Yang na sumali sa angkan ng Wu para sa kabutihan. Tinanggap naman agad ni Dao Yikang. Hindi nagtagal at napansin ng huling maitim na halimaw ang paglilipat. Isang malaking labanan ang sumiklab sa isang open field. Ang bagong sisingilan ng mga mandirigmang Wu ay humarap sa dalawang maitim na hayop. Itinulak sa gilid, pinakawalan ng pulang halimaw ang pinaka-nakamamatay na galaw nito, na sinisira ng universo ang Crystal Orb. Dinurog ng pagsabog ang mga mandirigma, na iniwan maging si Wu Yang na hirap na tumayo. Kung paanong ang lahat ng pag-asa ay tila nawala, bumalik si Circle, lumulutang pababa bilang isang kumikinang na asol na violet na phoenix. Ang kanyang dalisay na enerhiya ay pamunit sa kadiliman, itinulak ito pabalik. Ang huling laban ay nagpapaliwanag sa kalangitan ng mga shockwave at pagsabog ng kapangyarihan. Sa isang napakalaking suntok, nilipol ni Circle ang dalawang halimaw, walang iniwan kundi abo. Sa pamamagitan ng umiikot na usok at apoy, bumalik ang Phoenix bilang si Circle. Siya ay naanod pababa at napadpad sa mga mandirigma ng Wu, ngayon ay tunay na kanilang napiling pinuno. Hindi nagtagal, bumalik sila sa kanilang pangunahing base at nagsimulang magbuhos ng mga lumang painting na dati ay parang simpleng sining. Mula sa mga larawang ito, natuklasan nila ang isang malupit na katotohanan. Marami pang halimaw ang nagtatago pa sa buong mundo, naghihintay ng tamang oras para umatake. Alam ng Wu Clan na wala pa sa kanila ang lahat ng sagot, ngunit hindi na sila lumalaban ng mag-isa. Habang pinangungunahan sila ni Circle, itinuro niya ang isang lupain na ipinakita sa huling painting. Doon sila magsisimula ng isang bagong laban, isang banal na labanan laban sa kadiliman na naghihintay pa rin sa unahan. Dito nagtatapos ang kwento. Salamat sa panonood kaibigan.